Cotton cam ang ginawang pambubugbog at pagkuyog ng isang grupo ng estudyante sa kapwa nila estudyante sa Quezon City. Ano nga ba ang punot dulo ng pisikala na ito sa labas ng paaralan? Ang sakitan, mukhang selos at chismis daw ang pinagmulan. Naku po! Deadly combination yan! Nagbabanta po sila sa akin sa chat po. Sabi nung tomboy po kasi na BF po nung kaklase ko. Sabi niya po sa akin, bukas saan tayo magkita pagpasok mo, sabi niya, antayin kita bukas. Sinasabi niya daw po doon sa mga kaklase ko po tsaka sa president namin na nagkating daw po ako tapos uminom daw po ako tapos pumunta daw po ako sa bahay ng BF niya. Hindi naman po ako nagkating noon. May sakit po ako that time. Tapos yun po nung nag-chat po ulit na mag-usap daw po kami sa labas nung uwian po. Tapos sabi ko po, sige, makikipag-usap ako ng maayos. Tapos po, nung paglabas po namin ng gate nung kasama ko, nandun na po sila. Tapos sabi po niya, di ba mag-uusap tayo, sabi niya po. Tapos yun po nung biglang umulan. Nagulat po ako nun, bigla niya akong hinatak. Hindi na raw malaman ni Hazel kung ano ang gagawin habang pinagtutulungan siyang gulpihin ng grupo. Masakit po kasi po yung sarili ko nga pong pamilya, hindi ako sinasaktan. Galit na galit po talaga kami. Parang nadudurog yung puso namin na syempre, hindi po namin siya sinasaktan. Tapos makikita namin sa ibang tao, ganyan ang gagawin nila. Kasi po nung time na yun, feeling ko po babagsak na yung katawan ko. Kala ko nga po nun bumuka yung opera ko. Tapos yun po nung time na po yun, iniisip ko baka hindi na ako makauwi. Hindi ko na makita yung buong pamilya ko. Pero ang bangungot ni Hazel, natapos din nang tumigil ang isang tricycle driver sa harapan nila para umawat. Pinagtutulak niya po una yung bumabanat sa akin. Tapos po, hinatak niya po ako patayo. Tapos nung time na po yun, sabi nung driver, pumasok ka na sa tricycle, ihatid kita sa barangay, sabi niya. Nagtungo ang resibo sa pinangarian ng gulo. Dito namin nakilala ang umawat na tricycle driver na si Isa Gani. Dito na po. Pauwi na po ako nang sinundo ko rin yung anak ko eh. Nakita ko po, kala ko nag-aarutan lang sila. Hindi naman po pala nag-aarutan binubugbog na po nila yung isang babae. Kawawa na po yung bata kaya tinulungan ko na po. Inawat ko, binusina ako ng binusinan. Hanggang tumigil. Yung ibang tropa po, tinulungan na rin po nila ako para maawat. Dito po kasi makita nyo, inuuntog yung ulo, sinusuntok. Kawawa talaga, ma'am. At habang inaawat ang grupo, nakita raw niyang may hawak palang screwdriver. Ang isa sa mga nanggulpi kay Hazel, ang rambulan, muntik na palang mauwi sa gripuhan. Tinapon nila kasi hawak na namin sila parehas kabilaan. Kaya ayaw magpaawat, pinigana namin po yung mga kamay para lang mahinto sila. Siguro may sobrang galit nila, malay mo matuloy nila yung masaksak na yung bata. Dinala rin agad sa barangay hall si Hazel at ang 8 estudyanteng lambugbog sa kanya at ang screwdriver na hawak ng isa sa mga bumanat kay Hazel. Naitago pa ng kanilang Violence Against Women and Children o VAUSI officer. Tinanong ko po kung para saan itong bitbit niyang screwdriver. Ang sagot po ng bata sa akin, ito ay pananakot lang daw niya, hindi naman po daw niya ito itutuloy na isaksak doon sa biktima. Siyempre ma'am, natakot. Kasi paano kung mga minor yun, paano yung emosyon nila, di ba? Yung emosyon nila, hindi na nila makontrol yung emosyon nila. At yung biktima, mapuruhan, di patay. Sinubukan daw pag-ayusin ang dalawang panig doon pero desidido ang pamilya ni Hazel na ituloy ang kaso. Hindi po sila kasi nagkakasundo, ma'am. Tsaka yung pong kasing mga minors na yun, wala po silang nakakasuhan. Meron po silang intervention na maganap pag ganun. 3 hearing po yan sila. Isang linggo makalipas ang insidente, muling ipinatawag ng barangay ang dalawang panig para sa una nilang hearing sa Lupon. Naharap sa reklamong slight physical injuries ang 8 bata na nanakit kay Hazel. Sino yung humila sa kanya? Ako po. Ikaw ang humila. Dahil? Anong dahilan? Puro po kasi sinungaling yung sinasabi niya eh. Sabi ko, Tatanungin kita, anak. Sabi mo ba talagang kasinungaling yung sinabi niya? Ang dapat bang gawin ay hilain at bubugin? Sagot. hindi po. So naniniwala kang mali yung ginawa mo? Opo. Pinagsisisihan mo ba yon o pinanintindigan mo? Pinagsisisihan ko
Eh yung nakisipa, dahil kinampihan ka na nila, sino yung mga nakisipa doon? Hindi po nila ako inampihan kasi po may kanya-kanya din po silang galit. Ang batang na nabunot at kumaladkad kay Hazel, humingi na ng tawad. O ano ngayon ang gagawin ninyo kung nagkamali? Ano dapat gawin? Hingi ko lang naman. Sorry nga pala sa nagawa ko. Kung nahabot kita. Alam ko naman na mali yung ginawa ko sa'yo kasi napangalan ako ng galit. Sumunod na rin humingi ng dispensa ang iba pa niyang mga kagrupo para sa nagawa nila kay Hazel. Sorry kung nasabunutan ka sa kita kasi naano lang din ako sa mga sinabi mo. Sorry kung nag-aaway tayo. Magkaibigan naman tayo alam ko yun. Pero sina Hazel at kanyang ina, hindi ba kukuha sa sorry lang? Eh, ano ngayon ang gusto mong mangyari sa kanila? O anong gusto mong maging resulta ng pag-uusap natin? Itutuloy ko yung kaso. Tutuloy sa kabila ng paghingi nila ng paumanin. Mrs. ano po ang inyong pasya? Itutuloy ko po yung Wala nung pagkakataon. Wala na po. Sana kasi pamangkin ko po 13 years old. Sana po patawad niyo po siya kasi pati po yung Ate, kahit anong sabi mo sa amin na patawarin yung mga anak ninyo, syempre, masakit sa bilang magulang. Masakit talaga, sobrang sakit ang ginawa ng mga anak nyo. Pero saktan yung anak, hindi namin ginagawa yan ate sa kanya. Nagtindihan ko po dahil Alam niya yan. Siyempre, masakit talaga sa amin. Kaya hindi niyo po kami masisisi na kung ituloy man po namin yung kaso sa kanila. Para mabigyan sila ng leksyon, ng maayos na disiplina. Kung hindi niyo man po madisiplina yung anak niyo, pamangkin niyo, hindi niyo madisiplina, siguro sa ibang way, madidisiplina silang lahat. Maayos sana. Ano po? Narinig naman natin yung panig ng bawat isa. Ano po? Naging patas tayo dito. Kaya lang, ang masusunod pa rin po dito ay ang kung ano ang gusto ng partidong nagre-reklamo. Kapag hindi pa rin nagkasundo ang dalawang panig pagkatapos ng 3 hearing, mabibigyan ng Certificate to File Action o CFA ang magulang ni Hazel para maipagpatuloy ang reklamo sa police station o sa piskal. Pero dahil 14 na taong gulang pa lang ang mga nanggulpi kay Hazel, dadalhin sila sa shelter ng Quezon City Social Welfare and Development kung sakaling mapatunayang nagkasala. Sa kasalukuyan, ipinag-utos na raw ng principal na ilipat sa ibang paaralan ang mga estudyanteng nanakit kay Hazel. Kailanman at saan man, walang lugar sa lipunan ng karahasan. Wala mang criminal liability ang mga minor de edad. May karampatang parusa kapag sila'y nasangkot sa kaguluhan, pati na rin ang kanilang mga magulang.